Part 2. 3 steps kung paano ipunin ang emergency fund. Ang unang step ay gumawa ka ng malinaw na target. Ang recommended na halaga na kailangan mong maipon sa iyong emergency fund ay nakadepende sa iyong sitwasyon o estado mo sa buhay. Pwede mong gamiting guide ang 369 rule sa pagkwenta ng iyong emergency fund. Mag-iipon ka ng katumbas sa iyong 3 months na mga gastusin kung single ka, merong steady income, walang malaking utang tulad ng mortgage at car loan, at walang dependents. Halimbawa, kung ang monthly expenses mo ay 20,000 pesos, ang iyong target savings ay 60,000 pesos. Magagamit mo ang perang ito bilang safety net. Ang kagandahan kung ganito pa ang estado mo sa buhay, ay mabilis ka lang makakapag-ipon dahil wala ka pang malaking responsibilidad. Kaya mahalagang i-take advantage mo ito. Pero kapag meron ka ng pamilya, pareho kayong may steady income ng iyong partner, merong malaking utang na binabayaran at merong dependents, kailangan mo ng taasan ang halaga na dapat niyong maipon sa emergency fund. Dapat katumbas na ito ng inyong 6 months na income o gastusin. Kung wala ka namang steady income, merong dependents at nag-iisang kumikita sa pamilya, kailangan mong pagsikapan na makaipon ng katumbas sa iyong 9 months na income o mga gastusin. Ang pag-alam mo pagkwenta kung magkano ang kailangan mo sa iyong emergency fund ay madali lang gawin. Ang challenging na parte sa pag-abot ng goal na ito ay kung paano disiplinahin ang iyong sarili na maging consistent sa pag-iipon at umiwas sa mga gastusin na hindi mo kailangan. Kung maliit pa ang kinikita mo ngayon, kailangan mo pa ring mag-ipon at itabi ang halaga na kaya mong maipon. Kahit 1,000 o 500 pesos lang tuwing sahod, ay ayos na yan. Ang mahalaga ay meron kang nasimulan. Pero kailangan mo ring trabahuin na mapalaki ang iyong income. Maghanap ka ng ekstrang mapagkakitaan para madagdagan ang iyong income at dagdagan ang iyong monthly savings. Ang pangalawang step kung paano ipunin ang iyong emergency fund ay ilagay ito sa hiwalay na account. Kapag nag-iipon tayo sa ating emergency fund, mahalagang pag-isipan din nating mabuti kung saan ito maganda ilagay. Dahil hindi lang sapat na meron tayong ipon. Kailangan din natin itong ilagay sa tamang lugar na kung saan ligtas, madaling ma-access at may konting interest habang hindi pa ginagamit. Ang purpose sa paggawa ng hiwalay na account sa iyong ipon ay para maiwasan mong magalaw ito o magamit sa mga gastusin na hindi kabilang sa emergency. Mainam na magbukas ka ng hiwalay na savings o digital bank account para dito. Pwede rin sa alkansya. Huwag mo itong ilagay sa mga investment na may lock-in period tulad ng Pag-ibig MP2, bonds, at kahit sa negosyo. Dahil ang purpose ng emergency fund ay para meron kang liquidity o meron kang madaling access sa pera kung kinakailangan at hindi para kumita. Ang kagandahan kung sa bangko mo ilalagay ang iyong ipon, especially digital banks, ay meron kang access sa iyong cellphone. Mamomonitor mo ang iyong monthly contribution, kikita ka ng interest at pwede mo itong i-automate. Halimbawa, tuwing sahod o sa tuwing nakakatanggap ka ng bonus ay automatic na malilipat ang 10% sa iyong savings account. Sa ganitong paraan ay hindi mo na pag-iisipan ang pag-iipon dahil kusa itong nangyayari. Ang aasikasuhin mo na lang ay kung paano i-manage ang natirang 90% ng iyong income.